Hello? Kumusta ang lahat? Happy Saturday. Testing to sa in-install kong system dito sa ating regular program na Daily Hope and Victory. Yeah, Daily Hope and Victory. Ah, salamat at nakaset up tayo. Nakaset up na. Thank you. Okay. So, testing. This is testing. Okay. Kamusta ang lahat? Hintay tayo ng viewer. Baka sakaling may masumpong. Okay. Welcome to our Daily Hope and Victory. Siya nga pala, gusto kong pasalamatan si Pastor Juvinar for recommending this system na nabili ko sa Amazon. Kaya salamat at pati itong aking nasa likod na green screen na pinahiram niya. So mayroon akong light dito. Pastor Darrell, how are you? I miss you. Pwede na tayo magkape ulit. Kaya lang di na pala ako pwede magkape. Kasi dahil nagkaroon ako ng hospitalized ako ng 1 week and so. At so yun nangyari. Hindi na ako pwede magkape. Ang sarap pa naman ng kape. So bawal din ang gatas. Bawal ang tea. Ang daming bawal. Tubig na lang yata ang pwede. Pero okay lang, tubig is healthy. So, pwede na yan. Okay. God bless you, Pastor Darrell, and hope to see you soon. And hope to be having, fellowship with you again. Isa sa mga nirerespeto kong nirerespeto ko dito sa lugar namin, pastor, talagang very devoted and serious sa kanyang ministry at very very blessed at very talented na pastor. Lahat ng instrumento kayang hawakan. So nakakamiss ang bonding with Pastor Darrell. Sana maka-collaborate tayo ni Pastor Juvinar one day. Okay? So this is a test for this system, pero habang nagte-test tayo, gusto ko lang ding ikwento yung nangyari sa akin. Yes, God willing, Pastor Darrell. So yun nga, yung na-hospital nga ako, maraming realization ang nangyari sa akin. Very active ako noon sa trabaho. Talagang, minsan nakakalimutan ko ng kumain. No? Kaya kailangan, advice ko din dun sa mga nagtatrabaho, huwag niyo akong gayahin na masyadong nagpaka-busy sa trabaho. Dahil trabaho is trabaho. No? Kayang-kayang palitan. Pero yung health ang hirap ibawi. Di ba? Tama ba? Ang hirap ibawi ng ng health, lalo na kung nagkaroon ka ng sakit. So, siguro nalilipasan ako ng gutom. So anyway, bigla na lang akong nahimatay. That was December 12. Nahimatay ako. Pero alam niyo, gusto kong i-share sa inyo. Nung ako'y nahimatay, my wife said it was like 10 seconds to 15 seconds na nahimatay ako. So, nagkumakain kami sa mesa. So, that was around, I think, 5 o'clock, 5:30, ganyan. Kumakain kami sa mesa, may merienda kami. So, parang nasa mid ako, pumunta ako ng lababo dito sa kitchen. And then suddenly, blacked out. Nahimatay daw ako. Tumba ako. Mabuti na lang dito mama yung ulo ko sa kung saan nakatigas.
So tumama yung ulo ko dun sa basurahan na yung silver na ah, garbage bin namin. So alam nyo, ang gusto ko i-share doon, nung nahimatay ako, para akong, kapag naaalala ko pa, no, para akong nakarinig ng napakagandang music. Napakagandang music. Talagang very relaxing na hindi ko pa naririnig, no? Kahit kailan. And then I remember I was feeling very, very happy, no? So, yun, split second lang, few seconds. And then, nung nahimasmasan ako, lumilat ako, nakita ko na lang si Mami saka si Mrs. Eh, tinatapik-tapik na yung dibdib ko na gano'n. Tapos, akala ko, nakangiti ako noon. Tapos nung nakadilat na ako, ano nangyari? Sabi ko sa kanya, ano nangyari? Hindi mo alam, sabi ni Mrs. na himatay ka. Ha? Ganun ba? Oh, medyo, kasi parang paiyak na sila noon eh. Tapos siguro kailan ba yun? Nung dinala niya na ako sa ospital, no? Sabi ko kay Mrs. habang naghihintay kami, nakangiti ba ako noon o tumatawa ba ako noon nung nahimatay ako? Hindi naman, blanco lang yung mukha mo tapos yung eyes mo is half open. Sabi, bakit? Sabi, kasi nakarinig ako ng magandang music. Sabi ko. Tapos, yung ramdam ko sa mukha ko, nang ngiting-ngiti ako talaga, na masaya-masaya ako. Sabi niya, hindi. So, yun lang, very interesting na kwento na nangyari sa akin nung ako'y nahimatay. And then, yun nga, to make the long story short, sabi ng doktor, kaya ako nahimatay daw is bumaba ang hemoglobin ko, nasa 70 something. The normal is 130. So may nakakwentuhan din ako, nakakilala na yung kanyang hemoglobin daw ay tumama sa 50 below. So kailangan niyang salinan ng dugo, no? Buti hindi ako dumating sa ganun, pero na-hospital ako ng 1 linggo mahigit. And then nakalimang iron transfusion ako. And then nag-bleeding daw yung aking sikmura. At the same time, nagkaroon din ako ng influenza A din nun. So, yan. Yun ang nangyari sa akin. So, alam nyo, ang realization na nakita ko nung ako'y nasa ospital, na gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi, ano man ang status mo sa buhay, gaano ka man karaming pera mo, o mahirap ka man, presidente ka man ng kahit na ng anong bansa or ano man, no? Mataas, maliit, katamtaman, pag ikaw ay nagkasakit, ang punta mo doon sa maliit na sulok ng ospital at doon mo marirealize lahat na bagay dito sa mundo ay hindi importante. Yun ang narealize ko. Kasi, dun sa trabahong meron ako ngayon, pinangangalagaan ko yung posisyon ko na meron na. Gusto ko, i-impress ko yung mga boss ko. Yan, kaya kahit hindi na ako kumain, talagang trabaho. Overtime, minsan sinasabi ni miss ko, nasa ka na ba? Hindi ka pa umuwi, ang madaling araw ka nagsisimula, gabi ka na, o hapon ka na uuwi. Hindi may tinatapos lang, no? My realization was, work is work, pero yung katawan mo, pag bumigay, wala na. Iisa lang ang katawan natin, mga kapatid. At higit sa lahat, hindi natin dapat ini-impress yung mga, hindi ko sinasabing pangit magtrabaho ng maayos. Maganda yan. Kasi ang employer naman natin talaga is si Lord, di ba? Si Lord ang ating employer. So dapat pagbutihin natin. Pero yung sagad na sagad, mahirap. Kailangan balansehin natin. Saka hindi dapat ang lagi nating gusto i-impress is tao. Kailangan ma-impress din si Lord sa ginagawa natin. Oo, nagkatrabaho tayo maayos, pero wag nating kakalimutan
yung ating obligasyon sa Panginoon, yung mag-serve sa Kanya, magbasa ng Bible. Kasi aamin ko, nung panahon na yon, medyo sobrang busy ko. Minsan nakakalimutan ko na magbasa ng Bible, minsan nakakalimutan ko na magdasal pag dating ko sa bahay, pagod na pagod. So, kaya yung prayer life ko noon medyo nabawasan. Kaya nung ako'y nagkasakit, na-realize ko, 1 linggo mahigit. Sabi ko sa sarili ko, nako, lahat pala ng tao pag nagkasakit, no? Sino ka man, ang ending mo iisa, dun sa maliit na kwarto ng ospital. Nagkataon pa, hindi ako pwedeng lumabas. Na, hindi ako pwedeng lumabas kasi nga may influenza A din. Na yung ibang pasyente, pwede siguro pwede raw mamasyal-masyal dun sa, palakad-lakad, exercise. Pero ako hindi kasi may influenza A ako, naka-quarantine ako noon ng 5 to 6 days. So, ang hirap. Maraming salamat din, Manny. Kamusta na? Ang may share ko sa inyo, yes, importante dito sa Canada na magtrabaho, lalo ang dami nating bills, pero alam nyo, huwag nating kakalimutan na unahin pa rin si Lord, no? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added into us, diba? Lagi nating, very popular na verse, pero minsan nakakalimutan na natin ang ibig sabihin, nagiging masyado na tayo kampante. So, nang tulad ng sinabi ko, ang realization ko noon, yung hospital ako, kahit gaano kasipag ka sa trabaho, balang araw, pag bumigay yung katawan natin, iisa lang ang kahahantungan natin. No? Doon sa maliit na sulok ng ospital at ipare-realize sa atin ng Panginoon, sandali. Masyado kang mabilis. Masyado mong masyado kang naging busy, no? Masyado kang napako diyan sa trabaho mo, sa ibang bagay. Siguro sabi ni Lord sa akin, paano naman ako? Namimiss na kita. Hindi ka na masyadong nakikipag-usap sa akin. So, ganun. Ganun yung naramdaman ko nung kaya nung nandun ako sa ospital, sabi ko, Lord, sorry. Na nakakalimutan ko na minsan na yung kahit sa yung alone time ko ba, yung me and God, yung kami lang, no? Tama. Sa panahon ngayon, laging worldly things ang gusto ng mga tao. Tama yan, kapatid na Manny. Tama. Kaya nga sabing ganun na sa Bible, do not conform to the pattern of this world, di ba? Do not conform, sabi ni Paul. Huwag tayong susunod sa agos ng kung ano man yung uso, kung ano man yung hindi importante kung maraming tao papunta sa ganung direksyon. Pero kailangan iisipin natin, hindi porket lahat ng tao dito sa Canada, busy, papaka-busy ka na rin. No. Kilalahanin natin na si Lord talaga ang pinaka-importante sa buhay natin. Siya talaga. No? Lahat ng mga ito, kung bahay namin na to, sa isang iglap pwedeng mawala to. Di ba? Bahay natin, lahat tayo. Bahay natin, sasakyan. Sa isang aksidente lang, huwag naman sana. Masisira yan, wasak yan. Sa isang sunog, itong bahay natin, magiging abo. Pero ang Diyos hindi nagbabago. Ang Diyos laging nandyan. Ang Diyos, pag mabigat ang kalooban mo, tawag ka lang. Amazingly, ewan ko lang sa inyo pero ako, amazingly, pag medyo down ako, confess ko lang kay Lord yan. Papaliwanag ko kay Lord, ganito yung nararamdaman ko. Lord, ito yung nagbabother sa akin. Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng change of heart. Alisin mo yung mga worries ko. Awa ng Diyos. Naiibsan naman. Manager lang tayo kung anong meron tayo, kuya. Si Lord, lahat ang may-ari. Lahat ng ito. Tama, Brad. Ang trabaho natin, madaling mawala din yan. Minamanage lang natin kung ano yung binubuhos na blessing sa atin ng Panginoon. Ipinagkakatiwalang niya
Pinagkakatiwala lang niya sa atin. Pero hindi talaga tayo may-ari niyan. Tama, kapatid na Manny. Galing mo, galing mo. Tama yan. Dahil nga sa isang igla, kayang pwedeng mawala lahat. No? Hindi natin hawak yan. Kahit yung buhay natin. Alam nyo ba na yung bawat paghinga natin, mag-exhale, inhale ka, exhale. Yan. Ang bawat paghinga natin, minuto, God determines it. Utang natin sa Diyos ang bawat segundo ng paghinga natin na dahil doon nagtutuloy tayo sa pagiging buhay. No? Dahil pag ang Diyos ay ginawa niya o pinahintulutan niya na ngayon, wala ka ng buhay, isang click, wala ka ng buhay. Diba? Dahil siya naman ang author ng buhay. Siya ang may hawak ng lahat. Kung gustuhin ng Diyos na bawian ka na ng buhay, babawian ka. Wala kang magagawa kahit billion pang pera mo. No? Kahit prime minister ka pa, ano ka man. Kahit taga DOTC ka pa, na billion na. Or taga DPWH ka pa. Yan. Wala kang magagawa. Talaga. Lahat ng ipinangako ni Lord, pero hindi niya ipinangako kung buhay pa tayo bukas. Tama. Tamang-tama ka dyan, Brother Manny. Meron kaming kaibigan, may share ko lang din. Meron kaming kaibigan sa Dubai. Ano yun year 2010 or 11. Lagi namin siyang kasama sa pagkain sa labas. Yan. Single mom siya, na dalawa yung nasa college niya. Mabait na babae. Talagang wala kaming masabi. Nurse siya dun sa pinagtatrabahuhan ni Mrs. na ospital. Isang araw, papasok na ng trabaho sila kasi magkakadorm sila nung mga katrabaho niya. Kami, hiwalay kami ng bahay. So tumawag na lang yung mga katrabaho ni Mrs. na itong kaibigan namin hindi na gumising. She was only 35 years old at that time. 35 years old. May 2 anak na nagka-college sa babae sa lalaki. So ganun lang kadali ang buhay. So, your tomorrow is never promised. Diba? Or it's never guaranteed. Hindi natin magagarantiya na yung bukas natin ay maibibigay pa kung anong kalooban ng Diyos, no? So kaya nga sabi sa Biblia, no? Teach me to number my days, 'di ba? Bakit sinabi 'yon sa Bible? No? Lord, teach me to number my days. Kasi kailangan ma-realize ng bawat tao na ang bawat araw natin ay biyaya galing sa Panginoon. Hindi yun na ginigising lang natin sa sarili nating kakayahan. Gigising ako, tulog ako. Sa sarili nating kakayahan. Hindi. Mayroong higher power na nagpapahintulot ng lahat ng bagay dito sa mundo. Lahat yan. Diba? At yun ay ang Diyos. Pinapahintulutan niya na tayo mabuhay, kaya bawat buhay. Kaya nga, di ba, sabi, every gising is a blessing. Di ba? Every gising is a blessing. Kaya kung pinahintulutan, tulad ng kaibigan namin, pinahintulutan ng Diyos na huli na siya, wala kang magagawa. Kasi siyang may hahawak ng lahat ng bagay. So, kaya nga, if we learn how to value our every moment of our lives at iaalay natin sa Panginoon, kaya pag ako nagdadasal, Lord, I surrender everything to you. Wala akong ititira. Buhay ko, pamilya ko, trabaho ko, mag-anak ko, lahat, sinusurrender ko sa Kanya. Kasi, di ba, isa pa ang sabi ng Bible, many are the plans of human, but only God's plan will prevail. Ano man ang plano natin, di ba? Ano man ang plano natin sa buhay, sabihin natin, sa gantong taon, gusto kong maging inhinero. Let's say, o sa gantong taon, pupunta na ako ng New Zealand or Canada. At doon na ako mamumuhay ng mga 20 years o 25 years. O hanggang ako mamatay. Paano pag
pinagkaloob ng Lord na bago ka pumunta ng Canada o New Zealand o saan pa mabawian ka ng buhay. Hindi mo alam, di ba? Kaya lahat isusurrender natin sa Panginoon. Di ba? Lahat bibigay natin sa Kanya. O pag tayo nagdasal, Lord, this is what I wish. Lord, ito sana yung plano namin mag-asawa, Lord, ganito sana. So, but at the end ng prayer natin, kailangan, Lord, but your will be done. No? Tulad ng sabi ni Mrs. nung nakaraan, sabi, Daddy, paano yan? Pagkatanda natin, ano bang gusto mong gawin natin? Dito na tayo sa Canada or babalik tayo ng Dubai? Sorry, ng Pilipinas. O ano bang gusto mong mangyari? Sabi ko, ang sagot ko sa kanya, maganda yan. Kung ano yung pagkaloob sa atin ni Lord. Kasi matagal pa naman yan. No? So, kung ano, meron tayong plano, pero tanggapin natin sa sarili natin na kung ano ang plano ni Lord sa buhay natin, yun talaga mangyayari. No? Kung balang araw gusto ng Diyos na ito yung tahakin natin landas, wala tayong magagawa. No? Parang kay Jonah, sa panahon ni Jonah, dito sa Biblia. Anong ilang beses siyang tumanggi sa plano ng Panginoon hanggang sa kinain na siya ng dilis. Dilis ba yun? Balyena. Kinain siya ng balyena. Di ba? So, ano nangyari? Hindi siya nakaiwas doon sa tawag ng Panginoon na kailangan mong gawin. So, lahat tayo, lalo tayo mga Kristiyano, mayroong pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kailangan matuklasan natin kung ano yung pinagagawa niya at huwag nating takbuhan. No? Huwag nating takbuhan yung gusto niyang ipagawa sa atin. Yeah. Yun ang gusto kong i-share na nangyari sa akin nung ako'y in hospital. Awa ng Diyos, nung December 19, nakabalik na ako sa trabaho. Nakabalik na ako sa trabaho. Kaya, salamat sa Diyos. O nga pala, dun sa mga makakapanood ng video na to, gusto kong i-advertise din yung nagko-comment dito si Manny Santos. Yan. Siya yung gumawa ng garahe namin. Yung pagpintura ng garahe namin and yung ceiling. At kahit ano pang mga trabaho, basement or whatever, gumagawa siya. Kung sino man sa inyo na gusto magpagawa ng mga ganong klaseng bagay sa bahay nyo, kontakin nyo yung nagko-comment dito si Brother Manny Santos. Okay? Kung gusto nyo naman, nasa akin naman ang contact number niya, kontakin nyo ko. At I highly guarantee itong si Manny Santos, hindi kayo bibiguin. Napakalinis at maayos ang kanyang trabaho. Kung ano yung ini-expect nyo, yun ang mangyayari. No? At mabilis din siya magtrabaho. Okay? So, nire-recommend ko yan. Si Manny Santos. Hindi po Manny Pacquiao, no? Hindi po siya, boxer po yun. Hindi po boxer po si Manny Santos. Siya po ay nagre-renovate ng mga sa bahay, sa garahe, at lahat pa, no? Very talented guy, very talented handyman. So, kontakin nyo siya pag meron kayong gusto paggawa. Okay? Malay ko ba, baka mamaya marunong ka rin mag-boxing, no? Pasyal ka dito, Brad, minsan. At gusto ko rin i-announce dun sa mga makakapanood ng video na ito. Tuwing Monday, meron po kami ditong Bible study dito sa aming tahanan. So, pwede ko kayong i-PM pag mag-inquire kayo kung anong address namin dito. Meron po kaming Bible study dito sa aming tahanan. So, kung interesado kayo na mag-join sa aming masaya at very interesting na Bible study, talagang mawiwili kayo dito sa grupo namin dito, napakakwela. Kung yung mga hindi pa masyadong nakaka-intindi o nakaka-experience ng Bible study, no? Hindi porket Bible study is yun, napaka-seryoso, yung parang iyaka, ano. Wala, hindi po ganun sa amin dito. Kami po, kwela. Kwela yung Bible study namin dito. Oo.
maraming burian, maraming tawanan, and at the same time, yung Bible napagtutuunan namin ng pansin at napag-aaralan ng maayos at kung paano mai-a-apply ito sa ating buhay, no? Hindi lang tayo magbabasa, hindi lang tayo magbabasa ng letra by letra, no? Iintindihin po natin ano bang kaugnayan nitong Bible verse na to sa buhay ko at paano ko ba to gagamitin? Paano ko ba ito i-share sa mga taong nakapaligid sa akin? Ano bang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga ganong sitwasyon? Diba? May mga kanya-kanya tayong sitwasyon na meron tayong ganitong sitwasyon, may problema, o may pinagdadaanan. So, anong sinasabi ng Bible tungkol doon? Yun ang madalas na tinatalakay ng Bible study namin dito. Kaya, para doon sa mga gustong umattend ng Bible study at meron kayong gustong i-share, naku, welcome na welcome po kayo dito. At after ng Bible study namin, kami po ay nagkakainan, nagpapatlak din po kami. Kaya masaya itong grupo na to. Kaya Brother Manny, kung gusto mo, punta kayo dito. Sabihan mo lang ako, alam mo naman yung bahay ko. Punta kayo dito, no? Talagang I'm very very thankful sa grupo namin dito sa Bible study na nararamdaman ko yung friendship, ramdam ko yung pagmamahal ng bawat isa sa isa't isa, no? At talagang saka walang plastikan, walang yung bang parang pag nasa Bible study kunyari mabait. Walang naka-experience na ba kayo ng ganon? Kunyari nasa Bible study kayo, mabait kunyari, no, parang tupa, no? Pero pag nasa labas na iba na. No? Kaya naka-experience na ba kayo ng gano'n? So, dito lahat transparent, lahat makikita mo na totoo yung sinasabi, totoo yung sinishare, no? Walang plastikan, totoo lang. True talk. True talk. Hindi ang mga pinag-uusapan namin, hindi sa sarili naming opinion, kundi galing talaga sa Bible. Pag galing sa Bible, talagang we can make sure na galing kay Lord. Hindi galing sa sarili naming opinion o galing sa sarili naming kaalaman. Diba? Yun ang kailangan natin na klase ng Bible study. At marami pa mga church dito na atinan namin na ganun din. No? Tulad ng mga Bible study nila Pastor Darrell. Pag naka-attend kayo ng Bible study nila Pastor Darrell, talaga mapapawaw pa din kasi iba rin mag-explain si Pastor Darrell. Napakalinaw din at nakakaparang, uy, oo nga, no? Mapapagano ka, uy, oo nga. Mga ganun, yung mga marami kang marirealize na tama pala, mga ganun. At yung mga bagay na, hindi pala dapat. Yun ang mga lesson ng magagamit natin sa buhay-buhay, sa pang-araw-araw natin buhay, no? So, yun lang. This is not just a test for this system na install kung ngayon. Thank you ulit kay Pastor Juvinar for helping me on this one. And antabayanan niyo po yung Bible study na susunod natin ngayong week. So, magpo-post ako before that one. And also, meron kami yung men's group namin mamaya is magkakaroon kami ng bowling headed by our chairman Brother Alvin Pascual and Pastor Edwin. Marami pang iba, si Pastor Jovinar, mga kasama na mamaya, no? Magkakaroon kami ng bowling diyan sa dito malapit sa amin sa Calgary Trail, no? Kami mga taga Ledok po kami ng Edmonton. Okay? It's gonna be an exciting fellowship with the brothers, no? At sino man ang gustong sumama at makilala yung mga kasama ko na men of God. May mga kasama ko mga men of God dito. Doon sa mga nakakilala sa akin dyan, baka may masumpungan na, uy, maganda yun. Magsabi lang kayo, message nyo lang ako at pwede ko yung pakilala doon sa mga pastor namin na kasama na talagang magandang nare-realize natin sa buhay natin na
dapat ang mga sinasamahan natin, mga kaibigan, mga tao, yung talagang may takot sa Diyos at yung dadalhin ka sa mabuti, hindi yung dadalhin ka sa kusaan, no? So, importante yan, lalo na kung tayo yung mga ama na, may mga anak, may asawa. Importante na tayo mismo is namimili ng kakaibiganin upang yung pamilya natin at sarili natin ay may ano ututuon natin yung pamumuhay natin ukol yun sa anong gusto ng Diyos, no? Importante talaga na pinipili natin yung ating mga kaibigan. Okay? O Brother Manny, baka gusto mo sumama mamaya, magsabi ka lang. Okay? So, anyway, ito lang ang aking sasabihin ngayon, and next time magkakaroon tayo ng online Bible study ulit. So, thank you guys sa mga makakapanood ng video na ito. May you be blessed by our Lord Jesus Christ every day. May our God give you good health and more knowledge and wisdom sa kanyang mga salita. At see you again next time, mga ka-blessed. God bless po sa inyong lahat. Okay, bye-bye. Thank you.